What's up guys? So it's me again, I'm Lucky Spark, and for today's video guys, ipapakita natin yung progress. 15 days and nasa 25 days pa lang po simula nung ginawa natin tong bamboo na parang bahaya ng mga vegetable and fruits natin. So this will be an intercrop farming. So dito naman sa vertical natin na side, this is a bamboo plant box. Ang tinatanim namin dito is pichay. So yan makikita nyo guys, yan. Tumubo na yung mga pichay natin. Yan. Mamaya i-close up natin yan. Yan, mga pichay. So yan yung mga pichay natin. Tumutubo na siya. 4 days pa lang yan simula nung naitanim natin dito. Dito naman sa area na to is direct sowing kami guys sa plant box. Para hindi na kami maglilipat. Yan o. May mga dahon na. Yung next naman na ipapakita natin, ang area na to is a vertical melon. So we will have honeydew melon here and yellow watermelon, yung hybrid type. Yung matamis na yellow watermelon. And yan, meron tayong pathway dyan gagawin. And dito tayo sa area ng cucumber. So napapansin nyo, meron tayong parang dito, window. Yan. Ang mangyayari dyan guys, dito gagapang yung mga cucumber natin. So magiging to siya, parang windshield kumbaga. Kasi napansin ko dito medyo mahangin. So maapektuhan talaga yung pag-akyat ng mga melon. So this will be a barrier sa hangin. So mapipenetrate ng mga cucumber, dahon ng cucumber ang nasa loob. Yan, which is yung mga premium na tanim natin. At dito naman papakita natin yung progress ng ating cucumber na tinanim or na transplant nung isang araw. Yan. So Sunday ngayon guys, and chine-check natin yung progress ng tanim. Sa ngayon hindi pa tayo nag-abono. Yan. Hindi pa tayo nag-abono. Bukas schedule nito abono. So start muna tayo sa nitrogen which is yung urea. Yan. Yan yung mga progress ng natin. Yan. Yan yung progress. Ito. May mga totoong dahon na siya. Yan. Pero yung iba yan, nung walang tanim, direct sowing na lang natin yan. Gawa ng hindi stable yung roots, kaya need siya palitan para mas maging maganda yung pananim natin. Tapos, dito tayo sa area na to. Yung ginagawa namin is intercropping kami. Lahat ng pwedeng ilagay na babagay dito sa pwesto is ginagawa namin. This area is for cherry tomato. So, ang mangyayari, another windshield tayo. But, it will cause an effect na magiging maganda kasi kulay red yung bunga ng cherry tomato. So, imagine, passing this pathway, nagkukulay red yan, yung area. Left side, both doon din sa likod. Yan. And when you will enter here, guys, this one is a slanting trellis for our honeydew melon and yellow watermelon. At ito namang ginagawa, ito yung sa mga ang tawag doon, tomato na malalaki dito. Left and right yan dito. Para ma-maximize natin yung lupa. Para hindi talaga masayang. Ang mangyayari dito is pick and pay. Any crops pwede niyang pitasin. Guys, yan. Tapos yung overall na timbang, yun yung pagbabayaran niya. Hindi yung timbang ng per crop. So this will be an activity for this area. For our vegetable and melon picking. Yan. Tapos dito is our sitaw and string beans. So dalawa lang yan, dalawa. So dito gagapang yan siya na area. Another windshield for our melons na nasa loob. Yan. And yung na-post ko last time, yung hagdan, this is an actual and this is currently what we are doing right now. Yan. Dito itatanim namin spacing. So, sa mga gustong malaman yung spacing na ang pagtatanim namin,
Doon kayo sa YouTube channel kasi meron akong vlog about doon sa mulberry. So yan, normally nagaganyan siya kasi kakatransplant lang namin kahapon. So nagwi-well talaga yung dahon yan gawa ng init. But sa hapon, babalik din yan. So yan, ang magiging view yan guys is yung napakita natin, yung na-post ko mismo sa Facebook ko. Yan. So yan. So there will be an arc in this area for the mulberry. And the other one is the entrance. As you can see, yan po yung entrance. This one is an exit. But we will plan kung anong gagawin pa dito sa area. Kasi malawak siya guys. And we will make sure na ma-maximize yung space at sa crop at sa cycle ng ating mga tanim na all season meron tayong bunga. Kasi yun yung target guys na dapat hindi maubusan ng bunga lalo na sa mulberry kasi this will be both production for agritourism and gagawa kami ng mga ibang product like wine and jam. So yan, and sa grapes soon dun pa namin ipapakita. Hindi ko pa ipapakita yung sa grapes, hindi pa nasimulan, pinapatag pa lang yung area. But this one, meron na tayong mapipicture out based sa initial na nagawa namin. So from the starting date, we have March 16, nagsimula kami dito. Yung area talaga nito is hindi pa ganito. Medyo magulo pa yan, maburol. Pero pinapatag lang namin yan konti. So yun, magka-cut and fill na lang kami dun. Yun yung plano, initial plan. At ngayon, ma-visualize mo na kung ano yung mangyayari sa area. Andito, sa triangle part nito, meron kami tatanim. I don't know, I am thinking about mga edible flowers like pwede natin sunflower or lalagay yung mga papaya which we will also make a product na pickled papaya. So yan, March 16, tapos ngayon is April 12. So almost magwa 1 month na din nung nasimula natin yung with regards to our irrigation naman, isi-set up pa. So doon kami medyo nahirapan sa patubig. Yan. So ito another arc din po to sa entrance. And yan, dito yung view niya guys, overlooking sa mga mountains. Yan, makikita nyo, puro green. Napaka-refreshing yung view, napakahangin, napakaganda at marirelax talaga kayo guys. Yan. I hope you will stay tuned. Guys, I hope subaybayan nyo po yung progress ng ginagawa naming project dito. And finally, pag matapos na, i-visit nyo to guys. Yun lang po guys, and see you soon on my next vlog and update.